How to prepare a prosperity basket for a happy new year. Tingnan natin. Pour rice inside the prosperity basket until full. On top of the rice, put a willow charm which represents money luck, a blossom's coins for longevity and good health, a love luck ornament, and some prosperity items to expand investments or business opportunity, and other lucky charms that gives more money. So ganito po ang paraan. Kapag po meron kayong prosperity basket gaya nito, meron akong prosperity basket na ganito na ang kanyang cover is phoenix and dragon. So very spacious and very good siya for this year. So pupunuin nyo lang po ng bigas hanggang mapuno siya, and then ilalagay nyo sa taas yung mga gusto nyo mga charms. As long as gusto nyo yun and it symbolizes meaningful na makakapag-auspicious at makakapagbigay sa inyo ng swerte sa tingin nyo, makapagbigay ng good luck. So ilalagay nyo lahat doon sa top ng rice. So halimbawa, yung Buddha, ayan o, Jade Buddha, yan, meron silang dala na money bar. So, napakaswerte niyan. Tapos ito yung 3 celestial guardians ko. This is the Food Dog, the Piao, and the Chilen. Ayan, yung tatlo na nasa pinakaharap. Yun yung 3 celestial guardians. And then, meron akong mga coins dito nakalagay. Pinapalibot ko kung ilan ang gusto nyong coins, depends upon what you believe. And then meron din akong prosperity coins here with 12 coins dito para sa business and investment locks. And then meron din akong 3 tied na coins. Ito yung yung coins na prosperity coins. Ayan, yung may 10 na small coins, and then sa gitna meron siyang big na coins. Ayan, baliktaran yan guys. So very auspicious siya, good for savings, investment, and business. And then meron din akong coins na yung nakatali na ribbon, red ribbon. Yan. And then meron din akong rings na merong nakaukit na Om Mani Padme Hum. And then, meron din akong lucky coins for gambling locks, for stock markets, investments, yung mga pampaswerte sa mga lotto or what. Tapos, meron din akong bracelet na nakaukit lahat ng animal sign. So, nandyan lahat sila guys. So, every year, so parang nire-represent niya ang mga lucky animal sign every year. So, yan yung bracelet na nandyan sa gitna. And then, meron din siyang money bar or the Wulu money bar. Meron siya dito. Ayan o, the golden ingot or the money bar na meron din. Tapos, yung takip niya guys, makikita niyo yung takip, gold siya. And then, merong happy, double happiness na nakaukit sa gilid, and then dun sa pinaka-cover niya sa taas merong phoenix and the dragon. So napaka-auspicious niya and very good siya for this year. Pero it's up to you kung anong klaseng prosperity basket meron kayo, 'di ba? So every year pwede niyo pong dagdagan kung anong gusto niyo mga lucky charm na idadagdag niyo dyan sa prosperity basket. Kaya nga tinatawag siya na prosperity basket kasi full of prosperity siya and mga lucky charms and mga pampaswerte. So pinapaalala ko lang guys na ito ay isang gabay lamang at hindi talaga pwedeng ito lang ang basihan para sa ikakaasenso mo at ikauunlad ng buhay mo. So ito ay isang gabay lamang at binibigyan tayo ng guide kung paano. Ayan ang phoenix din, and ayan ang dragon sa kabilang side. So napaka-auspicious siya guys, and gold, di ba? And then this gold money bar on the prosperity basket is luma na kasi to guys, kasi
ilang years ko nang ginamit to. So, napaka-useful niya and every year nagagamit ko talaga siya. And then, kung ngayon guys, kung na-miss nyo na gumawa ng prosperity basket this New Year, pwede pa kayong humabol guys kasi meron pa namang Chinese New Year. Yan guys. So, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa kayong gumawa ng inyong sariling prosperity basket. So, pwede kayong mag-do it your own and mas maganda kasi kung ano yung para sa inyo na pinapaniwalaan nyo na makakapagbigay ng kaginhawaan sa buhay nyo at makakatulong sa swerte sa life nyo, mailalagay nyo dyan, di ba? So, wala naman siguro nag-iisip ng masama para sa swerte, di ba? So, ang lagi nating iniisip is para sa ikabubuti natin at sa ating buong pamilya at sa mga loved ones natin na hinahangad natin ng kaginhawaan, di ba? So, ayan guys. So, itong tatlong to, the 3 celestial guardians, at yan ang nag-guard sa life ko laban sa mga masasama at mga mapaninang na tao, mga masasamang tao, mga masamang sitwasyon, diba? Gina-guard nila yan guys. At bukod doon, habang binabantayan nila ikaw at gina-guard nila ang life mo at yung mga riches mo or mga investments mo or yung mga pinapahalagan mo sa kayamanan mo sa sarili mo, ay sila mismo meron silang taglay na swerte na dala para sa iyo. Ito naman yung jade na Buddha. So Buddha jade na may dala silang jade ingot dun sa taas. It represents a money bar. So yan guys. So yan. And then pananatilihin mo siyang open sa 31 ng gabi, and then sa New Year and until 3 Kings. Kailangan naka-open yung prosperity basket mo at i-close mo lang siya after 3 Kings. So yun guys, yun ang paniniwala ko at yun ay ginagawa ko every year. So ayan guys, di ba? Tsaka yung rice guys, pwede mong palitan every year if you want kapag nasira na siya. Pero sa akin, hindi naman siya nasira guys. So ilang taon na to na ganito ang rice na yan na laman. So hindi ko muna siya pinapalitan kasi useful pa naman siya. Tsaka tingnan mo naman, di ba? Healthy yung bawat lugas niya. Yung ano niya, di ba? Yung bigas. Makikita nyo naman, di ba? Walang sira. So, it's okay pa rin. So, pwede rin naman kung gusto nyo, isaing nyo after ng paggamit nyo dyan, after ng kapag i-close nyo na, tapos yung mga charms, ilalagay nyo sa isang prosperity pack at ilalagay nyo sa bulsa nyo or sa wallet or sa bag if you want. Pero ako, pinanatili ko lang sila dito, and then after 3 Kings, i-close ko na siya. I-close ko na para hindi sila masisira. So yan ang ring guys na may nakaukit yan na Om Mani Padme Hum. It's important and powerful prayer para yung mga negative will turn into positive. So, good ang idudulot nito. So, Om Mani Padme Hum. Million times blessings will come on my way and the negative thoughts and negativity will turn into positive. So, napaka-importante ang Om Mani Padme Hum guys. So, yan ay nakaukit sa ring na yan. At kita nyo naman yung ring, napaka-gold pa rin siya, diba guys? Hindi siya nag-turn into fades and anything, diba? And shiny pa siya. Shining, shimmering. Okay? And then, ano pa ba? Ayan. So, diba? O, yan. Yung coins, yan. Ilalagay mo siya kapag New Year sa mesa nyo. Or, kung hindi nyo gawa yun sa New Year, pwede nyo gawin sa Chinese New Year, guys. Ilalagay nyo siya sa mesa nyo kasama sa mga handa nyo. And then after that, ilalagay nyo siya sa pinakamataas na bahagi ng inyong sala or kung saan nyo dapat siya i-display para hindi siya yung tapak-tapakan or malakaran, ganun.
Yung hakbangan, bawal yun guys. Kaya ilagay mo siya sa pinakamataas na parte ng inyong house na yun kita din naman siya. And then protect it. Ika-close mo siya after the three kings. So yun. Ayan guys. So, di ba shining, shimmering pa rin yung mga charms ko and lalo na yung three celestial guardians. And then yan. O, di ba? So, very useful siya guys. So, mas maganda kapag bumili kayo. Mura lang naman yan guys. And you can do it your own if you like. And then si Family Buddha, syempre kailangan din natin yan sa house natin para masaya at nagkakaunawaan. Then meron din akong money tree, citrine tree. And guys, so citrine is symbol of business or merchant stones. Citrine is merchant stones. This is god of wealth. And then also the money tree, diba? So, parang mag-manifestation lang guys. I-manifest lang natin ang sarili natin to do good and to do positive way towards success, diba? So, Feng Shui is all about good balance and success. So, ayan, nilagay ko siya sa pinakamataas. So, nakikita ko na mas safe siya dito sa taas ng ref. Yun ang ginagawa ko guys. After ng New Year. After siyang ma-display. And that's how you make prosperity basket. Thank you for watching. Follow for more.